Mga ka-workshop, meron tayong ginagawa ngayon, no? May dinalang motor sa atin, Honda Click 125. So ayaw niya mag-start. So ito troubleshoot natin kung bakit ayaw mag-start ng motor na to. So yung mga ka-workshop, panoodin nyo yung buong video para malaman nyo or may apply nyo kung sakaling mangyari ito sa inyong motor. Pwede nyo itong gawing pattern o pwede nyo rin subukan, baka ganito rin ang problema ng inyong motor. So watch the full video mga ka-workshop. Ito siya mga ka-workshop, napakita natin sa inyo na hindi talaga siya nag-start. So dinala to rito ng owner. So tulak-tulak na lang, ayaw niya mag-start. So ganito, on natin. So may power naman siya, mapapansin nyo. Gumagana yung kanyang panel gauge. Tsaka working din yung kanyang headlight. Ibig sabihin merong kuryente yung kanyang motor. So push start natin. So ayan. Kahit tick or kahit simpleng tunog na magbibigay na indicate na may gumagana sa kanyang push starter ay wala. So ayan. So una yung paghihinalaan dyan, syempre mga ka-workshop, ay yung kanyang side stand. So ayan, kasi ito ang sasadahilan kung bakit minsan hindi nagpo-push start o nagloloko yung ating push start, dahil sa side stand switch or yung side stand connection mga ka-workshop. So ayan. So syempre, ang gagawin mo dyan, hahanapin mo yung connection ng side stand. So para makita mo yan mga ka-workshop, bubuksan mo yung part na to. So kung gusto nyo naman makita nyo siya ng buo, tatanggalin nyo yung pinaka upuan nyo, no? Yung pinaka upuan nyo kasama yung compartment dito, tatanggalin nyo siya para makita nyo ito. So ito yan, itong may green na socket, ayan, doon yan papunta sa kanyang side stand. So tatanggalin nyo yan, tapos susubukan nyo siyang i-start. So ayan, wala. So yung mga ka-workshop, ngayon para malaman nyo naman kung buo ang inyong side stand, gamit kayo ng test light kung meron kayong test light. Ngayon kung wala naman, no, pag didikitin nyo lang to, pwede nyo putulin. Ayan. Pwede nyo mag-jump wire kayo dito. Ayan. Ipapasok nyo dyan, gagamit kayo ng maliit na wire. So kung kayo ng maliit na wire, ipapasok nyo siya dito para malaman nyo kung gumagana. So pagpasok nyo doon ng maliit na wire, pwede nyo siyang subukan i-push start ulit. So pag hindi siya nag-push start, so ibig sabihin hindi doon. So isa pang technique, kung mayroon naman kayong test light, so ayan, may test light tayo. So lagay natin yung clip ng test light sa positive ng battery. So ayan. Tapos susukatin natin to. Check natin to kung meron positive sa kanyang linya. So ayan. So kita nyo may positive. Tapos yung kabila dapat meron din. So ayan. So ibig sabihin buo yung linya papunta sa kanyang side stand switch pabalik dito. So yan, dapat kasi dyan isa lang ang may power. Pero dahil sa buo yung linya niya, buo yung switch niya sa side stand, ibig sabihin parehas siyang may power. So ayan. So ibig sabihin walang putol or hindi sira ang inyong side stand switch. So yan. So ngayon maguguluhan ka na or medyo makukumpuse ka na, bakit ganon hindi pa rin umaandar, buo naman yung iyong side stand switch. So silip ka dito sa yung mga fuse. So ayan. So may mga fuse yan, 6 yan. So itong tatlong to, may power to kahit naka-off ang inyong susi. Tapos itong tatlo naman may power kapag naka-on ang inyong susi. So ayan, pakita natin sa inyo. So dito muna tayo sa main. Lipat natin tong clip sa ground. Ayan, sorry. So sa main. So ayan, meron supply, dapat may tatawid din. So meron din tumawid. So sa dalawa buo yung switch niya. Buo yung fuse niya mga ka-workshop. So kabila. So yan. Tumawid meron. Ito, tapos tumawid meron. So ito wala kayo dito makakuha. Walang tatawid diyan. So ayan. Walang tatawid dito dapat kapag patay ang susi nyo. So ayan. So naka-on yung kanina eh. So ayan. Pero dito meron tatawid diyan. Ayan. Ayan ang sinasabi ko, yan. So yung tatlong to may power kahit patay ang susi. So ito wala.
Yan. Gagana lang yan kapag bukas ng susi. So, buksan natin yung susi. So, ito. So, yan. Ibig sabihin, boring yung tatlong to. So, yung mga ka-workshop, medyo malilito ka na yan. Lalo na kung bago ka. So, ang gagawin mo niyan, babaklasin mo na yung buong kahan ng yung motor. Titignan mo na yung mga wiring. So, bago mo gawin yon, punta ka muna dito, mga ka-workshop. Kalasin mo muna to. Tapos, tanggalin mo yun. Yung cover ng head, no? Cover ng panel, like, panel gauge mo, tanggalin mo muna yan. So, pag natanggal mo yan, so, yan. Tanggalin mo siya mabuti para makita mo yung mga wire. Punta ka naman dito sa yung itong sakit na to. Ito yung galing sa yung push start switch. Push start switch saka yung brake light switch. So ito. So tanggalin mo yan. So makikita ka dyan na 4 na wire. Ang kulay ng wire dyan ay kulay green na may yellow. Tapos color light green, light brown, tsaka green ulit na may yellow. Yung green na may yellow, mga ka-workshop, yung linyang yon galing yun dito. So yan, sa brake. So sa brake switch. Every time na nagbe-brake ka, nagkaka-power yan, yung green na may yellow. Every time na pinipisil mo tong iyong brake lever, nagkakaroon ng power yan. So positive yan, mga ka-workshop. So tanggalin natin. So ayan yung wire niya. So ganito yan sa diagram, mga ka-workshop. Pakita rin natin sa inyo yung diagram. So ito yung sakit, no? Sakit ng inyong push start. So ayan ito yung pinaka-lock. So magiging pattern nyo pag nakaharap sa inyong ganyan, ayan yung lock. So makikita mo dyan na wire light green. Tapos ang sa baba niya ay green yellow. Tapos sa kabila naman green yellow tsaka light green. So ayan, mga ka-workshop. So explain natin yung connection yan. So dito ko na explain sa inyo diagram. So itong green yellow tsaka itong light green. So ayan, pag pinisil mo yung iyong brake lever o yung preno mo, so magkakaroon to ng connection. Ito live to, galing accessory, itong light brown accessory yan, positive ACC wire. So pag pinasil mo yung preno, magkaka-power yan. So magkaka-power to, magkakaroon siya ng positive. Tapos pag pinush mo naman yung push start mo, so yan. Tapos pag nag-push start ka naman, etong green yellow, kukonek naman yan dito. Dito yan magkakonek yan, yung dalawang green yellow na yan. So yan, magkakonek yan. Tapos kapag nag-push start ka, etong green yellow, pupunta naman siya dito sa light green. So yan. So yung light green yan yung papunta naman sa atin starter, no? Nasa CKP natin. Yan, papunta yan doon. So para mag-push start ang yung motor. So positive trigger yung atin push start. So galing siya sa light brown, pumunta sa light green, pumunta sa light green, tapos pumunta sa green yellow, tapos pumunta sa light green sa push start. So ayan, yan ang atin push start system dito sa pinaka socket niya. So ngayon, paano natin matetesting? So sandali lang, tumalsik yung takip na yan. So, paano natin siya matetesting? Kukuha kayo ng clip. Ito. Kukuha kayo ng ganito, mga ka-workshop. Yung pin. Ito, yan, maliit na pin. Tapos, ilalagay nyo siya sa color light green. Yan, itong pin na to. Sa light green. Yan. Sa green yellow, una pala sa green yellow, yan, nakita nyo may pin. Sa green yellow ko yan nilagay. Tapos yung katabi niyan, light green. Ito naman, light green. So, ito, tips lang to, mga ka-workshop. Tips lang natin to. So, pwede nyo subukan to kung sakaling ganang nangyari sa motor nyo to. Yung ganitong klaseng problema. So, ayan. So, ayan. Green, yellow, tsaka light green. So, ayan. Lalagay nyo siyang ganyan. Tapos, on nyo yung motor nyo. So, pag na-on nyo yung motor nyo, so, pag didikitin nyo to, kaya lang, kailangan ko ng, may sandali nga.
So, ayan. Tawag lang tayo ng ating helper, ng katulong natin mga ka-workshop. So, ayan. Papindot lang ako nito. Tapos, pe-press nyo yan. Press nyo yung inyong brake switch. Siyempre, dito kayo sa kaliwa, no? Kasi dito sa kanan, putol yan, no? Tinanggal natin yung ano niya sa akin. So, tapos, yung light green na may, at saka green yellow na may pin, sa pagdidikitin nyo yan, na naka-on ang inyong motor. So, ayan, naka-on. May power yan, so may ilaw. Kailangan niya mag-start. So, ayan. Nakita nyo, nag-start na yung motor. So, yun. Ibig sabihin, ang pinaka-problema nyo mga ka-workshop ay yung inyong push-start switch. So, yun. Basic lang yun, no? Sa may mga alam, basic lang yung ganung problema. Pero sa mga wala pang idea, so, yan. Idea yan mga ka-workshop. Hindi lang sa lahat ng pagkakataon na ang problema ay nasa ating side stand. So, yan. Kung sakaling buo naman yung side stand at wala pa rin push-start, so, subukan nyo ito mga ka-workshop. Napaka-basic nito. So, tips rin to, no? Idea. Para pwede nyo may apply kung mangyari sa inyong motor to, no? Ayan. So wag muna kayo magkakalkal ng kung ano-ano. Kung sakaling hindi gumana to, hindi siya gumana, so pwede ka na magbukas ng wiring mo or i-check mo tong iyong ito etong iyong starter relay. Ito ang starter relay niyan. So ito power relay ito mga ka-workshop. So kung makikita nyo, magkaiba siya sa sulat, no? Ang starter relay, itong maliit, tinutukoy dito sa pinaka-diagram niya sa takip. Yan, yung starter relay. Pero hindi yan. Main relay yan. Ito ang starter relay dyan. Itong main relay. So, ito. Itong starter relay, tsaka sa charging yan. Charging yan. Malaking yan. So, pwede nyo test yan. Or, mas maganda, yun nga. Yung tinuro natin sa inyo. So, ganun lang ka-basic. Kung ito troubleshoot yung ayaw mag-push start ng inyong motor. So, ayan ang mga iti-check nyo mga ka-workshop. So, in case na mangyari sa inyo yan, pwede nyo ma-apply. So, yun lang mga ka-workshop tips at konting idea at simpleng kaalaman para sa pagpapa-start or ayaw mag-start ng Honda Click 125. So, kung nagustuhan nyo yung video, syempre, follow nyo naman ako, Jello Workshop. Tapos, kung may mga gusto kayong pa-install about sa wiring, so, nag-install din tayo niya mga ka-workshop. Tapos, plug ko na rin, meron tayong mga mini driving light gustong pa-install. So, may mga MDL tayo dito. So, ayan. Ito yung ating munting shop, mga ka-workshop. Located at GMA Cavite, Barangay Poblacion 5, or Google Map or Waze nyo, Jello Workshop, Motorcycle Accessory Shop, GMA Cavite. So, ayan. Ito pa ang inyong lingkod, si Jello, at nandito kayo sa Jello Workshop. Ride safe sa atin palagi, and God bless.